Requested Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta man dirigmang Aquarians? Let's see kung anong meron, kung anong bago, kung anong good news. Kapirahan, kabuhayan, love life, relationship, family, kaibigan, mga taong nakapaligid. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Let's see kung anong meron para sa ating mga Aqua. Let's manifest good news, lalo ng mga kapirahan. Last 3 shuffles. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Collective energy para sa ating mga Aqua. Ano ba yan, Aqua? Isa pa, collective reading para sa ating mga Aquarians. Collective reading para sa ating mga Aquarians. Tatlo pa, sorry. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Collective energy ng mga Aqua. Collective energy ng mga Aqua. Alrighty. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat, Aqua. There's a masculine here in this connection na gusto ka pa rin, very passionate about you. But maraming lihim tungkol sa stable connection. Maraming lihim sa pamilya, sa bahay, sa home life. This masculine is trying to move forward, pero nahihirapan siya to really like lumayo sa'yo at iniisip niyang kausapin ka. Maraming lihim, maraming doubts, maraming trust issues sa connection na to, and this relationship doesn't feel secure and stable. Maraming nangyaring injustice, unfair situation, mga ugly conversation, exchange of ugly words, and both of you feel defeated na parang hindi nyo na mapag-usapan ng maayos ang mga bagay-bagay at puro na lang kayo away. Okay? Battle of the ego. Okay? Someone is trying to detach from this connection na puro na lang toxicity, may bisyo, third party. Okay? And I feel the Aquarians are already accepting it is what it is, especially sa side ng feminine. Sabi ng mga Aquarians, especially sa side ng feminine, focus na lang muna siya sa trabaho at yung mga masasayang bagay, kung may involved na bata, focus na lang sa bata. Okay? Aware din ng feminine, ang official feminine sa connection na to na meron nang na-involve na iba pang feminine connection or third party sa connection na to. Someone already released this connection at hinayaan nang mag-crumble ang tower kung ano man yung binild nyo together. Tanggap na, natapos na, tama na, close chapter. Okay? Kung ano man yung hinihintay na balita, closure, kung ano man, hindi na to para magkabati pa or ayusin. This is just like, ano na ang plano after this, lalo na kung may property o bata pang pag-uusapan. Napakarami ng naging betrayal sa connection na to, but parang dumating ka na sa point na parang desensitize ka na sa pain, na parang wala ka ng pake, wala ka ng maramdaman, at nung dumating na yung point na yon, sabi mo parang namanhid ka na sa sobrang dami ng pain at disappointments sa connection na to, at sabi mo, before talagang totally masacrifice yung sanity mo at masira kung sino ka, sabi mo, you have to move away from this connection. Right now, you're like rebuilding yourself and marami kang ine-expect right now na good news, harvest time. Hindi mo na rin ine-expect, especially sa side ng feminine, ang communication from the masculine, even apology, na parang kung ano man yung nangyaring masakit, that is enough closure already to say na parang hindi na talaga uubra, hindi na kaya, sobra nang nagkasakitan. Okay? Though from time to time, I feel both of you, naiisip nyo pa rin yung mga ugly scenarios na nangyari, situation sa relationship na to, kung bakit talaga nasira. Okay? Unti-unti, parang review tayo, recap, bakit nga ba gumuho ang relasyon na to. Okay? The feminine is already like starting a new life at nagkakaroon siya ng good luck, fresh start. Okay? At kung ano man tong new beginning na sinimulan ng feminine, mas napabuti siya, which she has like the
the Wheel of Fortune energy right now. Okay? If you're manifesting abundance and happiness, Brazilian citrine. Okay? The yellow crystal. For grounding of your emotions, anti-evil eye, to show away negative energies, the black protection crystal, Madagascar black tourmaline. Okay? Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay? Harmony, love, heart chakra, to balance the heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by the enlightened guide. Okie dokie. So, ako. In the past, sinubukan mong ilaban ang connection na to kahit mabigat, kahit nasasaktan ka. Lagi ka na lang sabi mo, sige, you'll be the bigger person. Mas nakikita ko ang energy ng feminine here. Sige, unawain, intindihin. Baka naman magbago pa ang masculine. Baka naman ma-realize anytime soon ng masculine yung love ng feminine, yung care, yung commitment ng feminine to make this work out. But it feels like naging patuloy ang healing. Kaya dumating sa point si feminine na sabi niya, baka kailangan muna niyang mag-focus sa sarili niya. The Empress is the energy of official partner, buntis, mommy energy. So, ibig sabihin, the feminine in this connection is focusing more on herself, growth, personal glow up, mga bata, plano sa anak. Okay, but this is more about siya and personal, like, level up, no? Personal goals, your way of thinking. The feminine is facing like a big transformation right now. Sobra siyang busy about sarili niya, sino ba siya, ano yung achievements niya, ano na yung personal growth na narating niya, tama ba ang pagpapalaki niya sa bata, or for some of you na nagbabalak na magkaanak, ready na ba talaga ang feminine to have her own kid, something like that. Okay? May prayers and manifestations here, sabi ng ating feminine. If ever, no, whether this is an old person or like a new person, sabi ng feminine, she would not accept anything less. Kung dati nagsettle siya because may pangako, umasa siya sa potential, or like nagstay siya sa relationship because of whatever reason that feminine has, this time, sabi niya, uunahin niya yung sarili niya, personal growth, financial stability. So, hindi siya next time magsasettle sa isang relationship or mag-i-stay sa relationship out of convenience or out of like desperation of like to be loved. Okay? Kung hindi tama ang love, exit ang feminine. Okay? The masculine also in this connection has been learning a lot about siya, pagkakamali, pagkukulang, at mga dapat din niyang ayusin para kung babalikan man niya si Empress or magkaroon siya ng bagong kasama sa buhay, ay maging mas maayos na yung next relationship. Okie-dokie? Right now. Aquarians, marami kang, you're patiently waiting for your harvest time. You're patiently waiting na magkaroon ng, dumating na sa'yo yung Wheel of Fortune, yung malaking blessing ni God para sa'yo. At sabi ni Feminine, no, hindi siya magsasettle for less than the love na alam niyang deserve niya. Kung alam niyang red flag at hindi ito yung gusto niya, kiss agad. Okay? Right now, ang person ng mga Aquarians, nakikita ka ng person mo as the love of their life, as a long-term partner, as a soulmate connection, as a blessing para sa kanila. Gusto kang ipanalo ng person mo. Alam mo, swerte ka sa person mo. Nung time na kayo, sobrang swerte niya, magaan yung buhay niya, may nag-aalaga sa kanya, sa masculine na to. But the moment na umalis ang feminine sa buhay ng masculine, the masculine's life feels like a shamble, parang nag-crumble na wala ng direksyon. Kumbaga sa riles, sa trend na wala sa riles. But this masculine is still, parang hindi pa rin niya binitiwan ang mga third energies na meron siya in the past. I cannot say meron siya in the past because until now, still the masculine has been entertaining third energy. Okay? Third party. So, may mga doubt ang ating Aquarians kung matatapos pa ba ang conflict na to sa buhay mo.
Kailan ba mabibitiwan yan? Kailan ba mawawash out yung mga hindi magandang karma na yan? Okay? Pinagpe-pray ng ating mga Aquarians na matapos na ang bad energy ng mga karma na to at para makapag-start over na sa good energy sa good karma. Okay? So, until the end of January, happy birthday, Aquarians! Until the end of January, I feel meron na naman ako nakikitang potential heartbreak, disappointment, because meron kang hinihintay na good news, good outcome, isang situation sa buhay mo na mag-move forward sa situation na gusto mo, but mukhang medyo may delays or it's a not yet, okay? At kung may hinihintay ka na good news, it's like, sabi nga, God's rejection is God's protection. It could be a not yet. Okay? Pero may nakikita din ako, you should do your best. Okay? If you're manifesting this, halimbawa, gusto mo itong bagong negosyo or career, gawin mo yung best mo. Okay? Pag hindi ibinigay, if it's a not yet, ibig sabihin, God is protecting you or may something better para sa'yo. Okay? It could be baka toxic yung work cycle dyan. It could be like hindi okay or mapagkakatiwalaan yung potential business partner na inaay mo. Okay? Oh, wait lang daw, sabi ni God. Okay? Huwag kang ma-broken heart if hindi mo ma-move forward ang mga bagay na gusto mong mangyari. This is decision. Gawin mo ang lahat ng best mo. May nakaabang, may nagbubrew, okay? Na wheel of fortune para sa'yo. At ito rin yung energy na pag hindi ibinigay ni God sa'yo, makikita mo eventually na, kaya pala, because God is protecting me. Magulat ka, yung travel mo hindi natuloy, tas nalaman mo may nangyari pala sa eroplano o sa bansa na yun o sa lugar na yun na pupuntahan mo na hindi maganda, na sinave ka ni God from like a potential hindi magandang energy. Okay? Whatever you're manifesting, lip-sealed, quiet ka lang. Nagbubro na, kumbaga sa kape or ulam na niluluto, naaamoy mo na. Okay? Ibibigay din sa'yo to eventually. Like for example, you're expecting something na mag-manifest nitong until the end of the year or January. Maaaring tumagal ng konti, pero kung ano yung matatanggap mo, mas maganda yung para sa'yo na ibibigay ni God. Okay? There's also someone here. Pumangit yung mukha. There's also someone here. Okay, nasa sayo to, ha? May nakikita ako na someone na gustong kausapin ka, someone from your past, gustong makipag-ayos, makipag-areglo. But this is like a moment na nakikita niyang you're being very successful. So, I don't like it. Na parang, ngayon, na nakikita niya na nag-glow up ka, successful ka, happy ka, gusto niyang kumustahin. Bakit ka masaya? Okay. This time daw, dahil nakita niya, finally yung value mo, gusto niyang bumalik. And this person, okay, I feel this is a masculine. This is a masculine na gustong maging part ng success and happiness mo. Pero, nung kasama mo ba tong masculine na to, ay sinamahan ka ba niya na i-build yung success na yan? Or naging part ba talaga siya ng genuine happiness? Or naging mabigat lang yung energy na to sa'yo, feminine. Okay? May napakalaking blessing na para sa'yo. Okay? At itong masculine na to, matcha-challenge siya. Na parang, wow, mukhang mas happy si feminine ngayon. Balikan ko kaya, sirain kong buhay. Okay. Kidding aside. I see a masculine energy here na parang sabi niya, nakikita niya what he lost. Na parang hindi niya na-appreciate kung sino ka. Hindi niya na-appreciate yung sipag mo nung time na you're trying to build your dreams, you're trying to build your queendom, your empire. Ngayon, na nagkakaroon na ng bunga, like, nakita niya masaya ka, pa-travel-travel, pakain-kain dyan sa restaurant na yan, okay? Kasama mo yung friends or whoever, or wala akong nakitang bagong person dito muna no? So, it could be, nakikita ka ng ex mo na happily single, happily content, happy without him. Okay? So, sabi niya, guluhin ko kaya buhay nito. Bakit masaya to? So, nasa sayo to.
kung i-reciprocate mo ang energy ng pagbabalik ng tao na to. Ang masasabi ko lang, especially sa mga Aquarian, especially sa mga feminine, no? There is a wheel of fortune. Be quiet about your manifestation. Hush, hush. Okay? May parating na magandang swerte, malaking pera para sa'yo. Bigay sa'yo ito ni God. Okay? Harvest time tayo. At itong masculine na to, dahil nakikita kanyang sumasukses, may nakikita ako ditong fake promise or sabihin niya, this time tutuparin ko na, fully committed na siya, ibibigay niya sa'yo ang bituin, ang buwan, ganyan, lahat na, pati Jupiter, Venus, lahat. Okay? Pati si Darth Vader daw, iaalay niya sa'yo. But, may kasama siyang moon card. Hindi ko yun gusto because it feels like my personal agenda or like what's in it for the masculine? Bakit siya biglang bumabalik out of nowhere nung nakita niyang masaya, contented, and healing yung feminine? Kung ako, sabi nga, tingnan mo kung sino yung lagi mong kasama nung down ka. Baka yun ang malas. Alam mo yan, okay? So right now, if okay na yung buhay mo feminine, okay na yan. Kung may tinanggal sa buhay mo, alamin mo kung sino, nung time na biglang gumaan ang buhay mo, gumaan yung energy at sinuwerte ka. Kung kailan nag-stabilize ang mental health mo. At alalahanin mo kung sino yung mga taong parang lagi na lang nasisira ang mental health mo pagkasama mo sila. Worth it ba na ibalik mo ang mga tao na to? Whether love, kaibigan, o kung sino man to mga taong gustong makipag-areglo sa'yo. Okay? Choose peace, happiness, at hindi selfish to choose your solitude, your like mental health, at kung ano yung mas alam mong nakakabuti para sa'yo. If may mga tao in the past na hindi nakabuti sa'yo, hindi mo na problema kung nagbago sila or not. If you feel na hindi sila makakabuti para sa'yo, it's better to keep that door shut. O kung gusto mo, buksan mo lang ng konti yung bintana, limited access. Pero nasa iyo pa rin to. Kasi if papatuloyin mo pa rin sila na alam mong ilang beses kang sinaktan, kung sino man tong taong gustong makipag-reconcile sa'yo, nasa sa'yo na yon. Kasi baka naman may kailangan ka pang matutunan. Alrighty? But, ito lang masasabi ko, may parating na blessing na magandang-maganda para sa'yo. At pagdating ng blessing na to, hush, hush, be quiet, and always remember to pay forward, charity, mga taong nangangailangan, or kung ano man, okay? Pay forward, ibalik sa mga taong like nangangailangan ng tulong, yung blessing na meron ka. Share your blessings sa akwa, alrighty? So, yan, ang ganda ng reading. Medyo nabasa natin to, I think 3 months ago, pero bumabalik siya. So, I feel na amoy ko mas malapit na. Okay? And that would be the Aquarian reading for the month of November. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Aqua!